Ang laki-laking problema ng mga tao kung sila ay may inggitin. Napakalaking nawawala na kapayapaan, katahimikan, at mga pagkakaibigan at magandang samahan pag nagkakaroon ng inggitan. Parang kalawang na sumisira sa bakal, ang inggit ay sumisira sa pagkatao, sa behavior, at pati sa pakikipagkapwa-tao. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan nating inggit pa more. What are the roots and fruits of envy? Kasi ang envy, cyclical. Yung pinanggagalingan nito, mamumunga at yung bunga, magiging bagong tanim na naman ng bagong inggit, paikot-ikot, kaya cyclical ang root and fruit of envy. One feeds the other. Ang isang fruit at root ng envy ay covetousness, paghahangad sa hindi deserved. Desiring what one does not have, earn, or deserve. Acts 13:45. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy. They began to contradict what Paul was saying and heaped abuse on him. Yan sa religion, dyan napakaraming mga seloso at mga inggitero at mga covetous at envious. Katulad niyang si Paul, nung maraming nakikinig sa kanya, nagkakaroon siya ng maraming mga followers, nainggit sa kanya yung mga Jews. So ang ginawa ng mga ito, siya ay pinaulanan ng mga pamumula, paninira, at kung ano-ano pang mga pangongontra. Itong envy, very true to all, but also kahit and especially sa religious circles. Kaya sa religious groups, marami ang mga siraan, batuhan, awayan, kasi nagkakaingitan sila pagka mayroong isang group na lumalaki, isang teacher na dumadami ang nakikinig, naiinggit naman yung iba. Another root and fruit of envy is jealousy. And again, root yan, fruit pa rin. Yung magselos, manibugho, and indulgence in controversies and malicious talk. Pagka ang tao naiinggit, siya ay nagsisimula o sumasali sa mga usapang malisyoso, paninira sa kinaiinggitan. At ang pakikinig naman at pagsali sa ganito mga usapan ay maaaring maging pasimula na naman ng ibang envy of the same people or of other people who are hearing it at maaaring mabukas sa kanila yung ideya na dapat silang mainggit. 1 Timothy 6:4, they are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions. And again, this is especially true among very religious people. Ang pag-aaway-away nila tungkol sa words, sa meaning ng words, interpretation and application of words. At yan, malamang ang pinanggagalingan, envy. Kasi kung wala namang nakikinig sa isang leader, wala naman siyang follower, hindi naman siya kinikriticize ng iba, hindi siya pinapansin. Pero oras na dumami ang nakikinig, dumadami din ang critic. So obviously, merong envy involved. Again, sa ganitong kind of evil talk, mahilig dito ang maraming religious experts. Now, what are the signs of envy? Watching other people's lives instead of improving one's own. Ito isang grabing aspeto ng inggit. Yung wala kang ginagawa kundi bantayan ang buhay ng kinakainggitan mo, pakinggan ang kanya sinasabi para hanapan ng maipapanira o maikikriticize, bantayan ang mga achievements niya para ito ay maliitin, at hadlangan ang kanyang daan para hindi siya matuloy sa kanyang mga gustong puntahan. Ang taong naiinggit, hindi niya naaasikaso ang kanyang sariling buhay. Ang inaasikaso niya ay tumanghod, makinig, manood sa buhay ng kinakainggitan. At saka gagawa niya nun na hindi niya nalalagyan ng enough investment of time, effort, energy, yung kanyang sariling buhay, lalo siyang naiiwan ng kanyang kinaiinggitan. Kaya huwag nating bigyan ng space sa buhay ang inggit. Dahil sisirain tayo talaga niyan. Hindi ka na magkakaroon ng lakas para ayusin ang iyong buhay dahil inubos mo na yung lakas mo sa pag-inggit, sa panonood, sa paninira ng taong kinaiinggitan. Another sign of envy is belittling other people's achievements. Yung alam mo na may na-achieve siya, meron siyang magandang nagawa, pero binabaliwala mo, pinapaliit mo yung malaki niyang ginagawa, nagbubulag-bulagan ka sa magaganda niyang nagagawa.
yan ay sign of envy. At yung maligning others, especially achievers. Yung pagka may ginawang magandang 10 ay ang hahanapin mo, yung isa o dalawang hindi maganda, o yung hindi nagawa, o sisiraan mo siya. Kung hindi mo masira ang kanyang achievement, at sisirain mo ang kanyang pagkatao, ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang personal na buhay, these are all signs of envy.